Pwede ba kitang tanungin, Nina? Huwag ka sanang magagalit. Napakunot ang noo ko. Ano ho yun, Mang Tonyo? Gusto mo bang mapadali ang pagbabayad niyo? Baka pwede nating ayusin to sa ibang paraan. Ho? Anong ibig niyang sabihin? Isang gabi lang, Nina. Wala ka ng utang. At kung gugustuhin mo, baka makatulong pa ako sa inyo buwan-buwan. Magandang offer na ang binibigay ko sa iyo, Iha. Kaya nasa sayo na kung tatanggapin mo. Lalo na ngayon, walang trabaho ang mister mo. At pwedeng-pwede ko kayong palayasin dahil sa 3 buwan yung utang sa renta. Kaya mamili ka. Isang gabi, sa kama kasama ko at bayad na ang ilang buwan yung renta. O mananatili kang matigas kahit pulutin na kayo sa kangkungan. Dahil sa sunod-sunod na problema, napilitan akong patulan ang matandang may-ari ng inuupahan naming bahay na hindi naman naiiba sa mister ko. At kasabay nun ay ang pagkasira ng aking pamilya, naming mag-asawa. Ilang pagsubok pa ba ang dapat harapin upang mas maging matibay ang pagsasama ng isang pamilya? Kasama ba sa pagsubok na ito ang ibenta, pati na ang aking dangal? Naway magustuhan niyo po ang aking kwento at makapulutan ninyo ng aral. Ako nga po pala si Nina, 32 anyos. May isang anak na lalaki, si Miko na 7 taon na ngayon. Ang asawa ko naman ay si Ronald, isang karpintero. Sa totoo lang, hindi kami mayaman. Pero dati ay nakakaraos naman kami. Hanggang sa dumating yung mga panahong parang lahat na lang ng problema, sabay-sabay na bumagsak sa amin. Una, nawalan ng proyekto si Ronald. Matagal siyang walang raket. Halos 3 buwan din yun. Pangalawa, biglang nagkasakit ang anak namin. Sunod-sunod ang gastos, pang-test, gamot, ospital. Wala kaming ipon. Lahat ng naitabi ko naubos. Ilang beses akong lumapit nun, Miss Love, sa mga kamag-anak ko. Pero puro paasa lang. Pasensya ka na, wala rin kami. Yun ang palaging sinasabi nila. Walang nagpahiram, walang tumulong. Hanggang isang araw, lumapit sa akin si Mang Tonyo, ang landlord namin. Matanda na siya. Nasa 50 siguro. Byudo at kilalang may kaya sa lugar namin. Pinatawag niya ako sa bahay niya para raw pag-usapan ang 3 buwang pagkakautang namin sa renta. Nina, alam mo naman na hindi ako naniningil agad-agad. Pero 3 buwan na iha kayong delayed. Sabi niya habang nakaupo siya sa may sofa. Ako naman ay nakatayo sa harapan niya. Pasensya na po, Mang Tonyo. Sunod-sunod ho yung problema eh. Nagkasakit pa si Miko. Wala pa ring trabaho si Roland. Pero babayaran naman ho namin kayo eh. Pangako ko po yan. Sagot ko na halos naiiyak na rin dahil sa hiya. Tumahimik siya saglit. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Ramdam ko yung mga titig niya. Parang nanunuot sa balat. Parang may kung anong iniisip na hindi niya agad masabi. Hanggang sa nagsalita siya. Pwede ba kitang tanungin, Nina? Huwag kang magagalit, ha? Napakunot ang noo ko noon, Miss Love. Ano ho yun, Mang Tonyo? Gusto mo bang mapadali ang pagbabayad ninyo? Baka pwede nating ayusin to sa ibang paraan. Ho? Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero nang makita ko ang tingin niya, doon ko na nakuha ang ibang ibig niyang sabihin. Isang gabi lang, Nina. Wala ka ng utang. At kung gugustuhin mo pa nga, baka makatulong pa ako sa inyo buwan-buwan.
Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nadigas talaga yung katawan ko. Nanlamig, napahiya, nainis. Pero higit sa lahat, natakot ako. Hindi ko ho alam yung sasabihin ko, Mang Tonyo. Mahinang sagot ko. Hindi ko siya matingnan sa mata. Asawa ho ako ni Roland. Ang namatay niyong asawa ay tiyahin ng asawa ko. Hindi ho naiiba sa inyo ang asawa ko, Mang Tonyo. Huwag mo na akong tawagin na Mang. Sabat niya, Tonyo na lang. Hindi ako sumagot. Tumayo na lang ako at nagpaalam. Pero pag uwi ko ng bahay, hindi ko napigilang maiyak. Gusto kong magalit. Gusto kong sumigaw. Ano bang gagawin ko? Wala naman akong ibang makapitan. Si Roland nasa bahay, natutulog, walang trabaho. Hindi ko rin naman siya masisisi. Nakakarakit naman paminsan-minsan pero hindi sapat sa pang-araw-araw naming gastusin. Kinabukasan, dumating ang disconnection notice sa kuryente. 2 araw na lang mapuputulan na kami. Tinignan ko ang anak ko habang natutulog. Hinawakan ko ang noo niya. Medyo mainit pa rin. Naiiyak ako. At doon ako napilitang bumalik kay Mang Tonyo. Paig na ho ako. Yun lang ang nasabi ko nung bumalik ako sa bahay niya kinagabihan. Hindi ko na siya tiningnan. Hindi ko na rin inintay o inantay ang reaksyon niya. Tahimik lang siya habang pinapapasok ako sa loob ng bahay niya. Nakahanda ng lahat. Parang alam niyang babalik ako. May alak sa lamesa, may pagkain. Pero wala akong kagana-ganang kumain. Gusto mo ba ng maiinom? Tanong niya. Humiling ako. Lumapit siya sa akin at pinatong ang kamay niya sa balikat ko. Huwag kang matakot, Iha. Ayoko namang pilitan ka pero salamat at pinagbigyan mo ko. Salamat sa tiwala. Hindi ko alam kung tiwala nga bang tawag doon o mas tamang sabihin na desperasyon. At nang gabing yun, nabura ang mga pangakong binitawan ko sa asawa ko sa harap ng altar. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon nung magsimula ang matandang kalasin ang lahat sa akin. Naawa ko na sa sarili ko, Miss Love. Dahil hindi ko talaga akalain na kaya kong maibigay ang sarili ko sa isang taong hindi ko naman asawa. At matanda pa. Masyadong mapusok ang matandang yun dahil hindi lang niya ako sa kwarto niya tinikman. Pinalabas pa niya ako nun sa may sala, sa may sofa, sa kusina, at sa huli, sa loob ng banyo. Gigil na gigil ang matandang yun na para bang kay tagal na walang pumuno sa pangangailangan niya. Hindi ako makatingin sa asawa ko. Tulog siya. Umupo ako sa gilid ng kama. Hawak ang sobre na may laman na tama lang pambayad ng renta, ng kuryente, at kaunting sobra para sa gamot ni Miko. Pero ang kabayaran naman nun ay ang aking sarili. Simula nung gabing yun, parang hindi na ako makahinga ng normal. Sa bawat tingin ko sa asawa ko, pakiramdam ko tinutusok ako ng konsensya. Han, salamat ha, at nabayaran yung kuryente. Akala ko talaga mapuputulan na tayo eh. Nakangiting sabi ng asawa ko. Tumango lang ako. Oo, may nahiram kasi akong konti kay Ate Lorna. Swerte talaga natin sa ate mo, no? Lagi kanyang tinutulungan, kaya pasalamat talaga tayo sa kanya. Hindi ko siya masagot noon. Lalo lang akong naiiyak sa loob-loob ko. Hindi ko masabi sa kanya na yung pera ay galing sa sarili kong katawan. Sa gabing binenta ko ang dignidad ko. Lumipas ang mga araw. Akala ko tapos ng lahat. Akala ko isang beses lang, pero hindi pala. Nag-text si Mang Tonyo. Iha. Pero pinilit kong huwag sagutin. Binaliwala ko. Pangalawa, pangatlong mensahe, hanggang sa may kasunod siyang sinabi.
Alam mo bang nagpapaalis ako ng tenant? Lalo na sa mga hindi marunong lumingon sa utang na loob. Parang biglang nanginig ang kalamnan ko noon. Naramdaman ko na gusto niya na naman na maulit ang nangyari. Gusto niya ulit ang kapalit. Gusto niya ulit akong gamitin. Gabi na nang sabihin ko sa asawa ko na lalabas lang ako sandali. Kunwari may pupuntahan lang na kaibigan. Baka gabihin ka ha? Sabi niya habang pinapalitan ng bagong damit si Miko. Medyo okay na siya, kaya salamat talaga kay Lord. Tumango lang ako, sabay iwas ng tingin. Pagdating sa bahay ng matanda, naroon ulit yung lamesa, yung alak, yung pagkaing mamahalin na hindi ko kayang bilhin kahit minsan. Akala ko hindi ka na darating. Sabi niya habang binubuksan ang pintuan. Ayoko na ho. Tama na to. Sagot ko agad na nanginginig pa ang boses. Wala lang akong ibang malapitan noon kaya nangyari. May inabot siyang sobre. Mas makapal pa kaysa nung una. Para yan sa anak mo. Tsaka sa inyo na rin. Gusto ko lang makasiguro na hindi mo ako kakalimutan. Tsaka huwag kang mag-alala, iha. Hindi ko ipagsasabi kahit kanino. Lihim natin to. Hindi ko na pinansin ang sinabi niya. Nasilaw ako. Tinanggap ko agad ang sobre. At muli, may naganap sa aming dalawa. Naganap ang hindi dapat. Hindi ako umiyak ng pangalawang beses. Pero pag uwi ko, para kung walang kaluluwa. Tahimik lang akong nakaupo sa tabi ng asawa ko habang nanonood to ng TV. May problema ka ba, Han? Tanong niya bigla. Napatingin ako dito. Ha? Wala? Bakit? Di ko alam. Parang ang lungkot mo yata nitong mga nakaraang araw. Hindi ka rin masyadong nagsasalita. Umidi lang ako kahit pilit. Napagod lang siguro ako. Pasensya ka na ha. Gusto ko na rin naman talagang makahanap ng permanenteng trabaho. Ayoko na rin na makita kang nahihirapan. Parang ako na yung nagiging pabigat sa'yo eh. Hindi mo naman kasalanan, Roland eh. Kinabukasan, sinurpresa ako ni Tonyo. Hindi sa bahay niya, kundi sa labas ng eskwelahan ni Miko. Hinintay niya ako habang sinusundo ko ang anak ko. Nina, tawag niya sa akin habang hawak niya ang cellphone niya. Nagustuhan mo ba yung binigay ko kahapon? Bakit ho ba kayo nandito? Mahina akong tanong, habang si Miko ay nakahawak sa kamay ko. Wala lang. Gusto ko lang sabihin na kung gusto mong tuloy-tuloy ang tulong ko sa'yo, may bakante akong kwarto sa isa sa mga apartment ko. Mas maganda, mas maliwalas, libre pa. Pero syempre, alam mo nang kapalit. Tumigil ka na bang, Tonyo? Hindi ko na ho kaya. Tama na. Eh di tiisin mo. May kapalit ang lahat, iha. Hindi ako charity. Umalis ako kaagad noon. Halos kalad ka rin ko na rin si Miko. Nang gabing yon, hindi ako makatulog. Gusto ko nang sabihin sa mister ko ang totoo. Pero natatakot ako. Paano kung iwan niya ako? Paano kung layasan niya kami ni Miko? Paano kung hindi niya ako maintindihan? Pero paano naman kung hindi? Paano kung mas piliin niya akong patawarin? Doon nagsimula ang mga tanong ko sa sarili ko. Hanggang kailan ko ba maitatago to? Hanggang kailan ko ba kakayanin? At doon nagsimula ang mga tanong sa sarili ko. Hanggang kailan ko maitatago to? Hanggang kailan ko kakayanin? Ilang araw akong hindi lumabas ng bahay. Maliban na lang pag sinusundo ko si Miko. Pinagdadasal ko na sana tigilan na ako ni Mang Tonyo. Pero alam ko, hindi ganun kadali. Kapag nasimulan mo na ang ganitong kasalanan, para ka nang nilamon o nilalamon ng buhangin. Han, sabi ni Ronald isang gabi habang nahiga kami. Nag-apply na ulit ako. May tinawagan akong kakilala ko sa construction. Baka sa susunod na linggo makabalik na ako sa trabaho. Ngumiti ako kahit pilit. Ayos yan. Sana nga matanggap ka. Para sa inyo to ni Miko.
Gusto ko namang bumawi. Tumango lang ako sa kanya. Gusto ko sanang sabihin ang lahat. Ipakita sa kanya ang sugat na tinakpan ko ng pera. Pero hindi ko magawa. Natatakot pa rin ako sa kahihinatnan. Kinabukasan, may natanggap akong tawag sa hindi ko kilalang numero. Hello? Sabi ko. Ako to, may problema tayo. Si Mang Tonyo. Napatayo ako sa kinauupuan. Anong problema? May nakakita sa atin nung gabing huli kang pumunta at balak magsumbong sa asawa mo. Nalaglag ang cellphone ko. Sino? Sinong nakakita? Sagot ko agad pagkapulot ko. Kinakabahan ako. Hindi ko alam eh. Pero nagpadala siya ng litrato sa akin na magkasama tayong dalawa. Kung hindi raw ako magbibigay ng pera, sasabihin niya ang lahat sa asawa mo. Parang gumuho ang paligid ko, Miss Love. Anong gagawin natin, Mang Tonyo? May plano ako. Pero kailangan mo akong tulungan. Magkita tayo mamaya sa dati. Hindi na. Sabi ko na sa'yo ayoko na, diba? Tapos na. Ayoko nang makipagkita sa'yo. Gusto mo bang malaman ng asawa mong lahat? Isipin mo yung anak mo. Isipin mong mawawalan niya ng pamilya. Tumulo ang luha ko. Hindi ko na alam ang tama sa mali. Pumayag ako makipagkita, pero hindi para ulitin ang pagkakamali ko, kundi para tapusin na to. Nagsuot lang ako ng simpleng damit. Tinext ko ang asawa ko na may pupuntahan lang akong kaibigan. Pagdating ko sa bahay ni Tonyo, pinagbuksan niya agad ako ng pinto at nakangiti pa. Huwag kang mag-alala, iha, aayusin natin to. Pagkatapos nito, tapos na talaga ang problema. Gusto ko lang malaman kung sino ang nagpadala ng litrato, yun lang. Matigas kong sabi. Tumawa ang matanda. Anong sa tingin mo? Ganun na lang yun. Akala mo ba okay na agad kapag nalaman mo kung sino? Wala akong pakialam sa nagsisend ng litrato sa akin. Wala akong pakialam kung malaman ng asawa mo ang lahat. Ang importante muna sa akin ngayon, matikman ka ulit. Alam mo bang mula nung unang beses kita nga, naangkin na hindi na ako mapalagay. Hinahanap-hanap kita, Nina. Pues hindi mo ako pag-aari. Sagot ko. Lahat ng ginawa natin mali. At gusto ko nang tapusin. Tama na ho, Mang Tonyo. Hindi yon ganun kadali, Nina. Pagsasawaan muna kita. Kung ayaw mong. Bumukas bigla ang pinto sa likod. At may pumasok na isang lalaki. Nalaki ang mga mata ko nang makita ko ang asawa ko. Ronald? Tumayo siya sa may pinto. Hindi ako nakagalaw. Hindi ako makapagsalita. Ako yung nakakita sa inyo. Malamig niyang sabi. Ako yung nagpapadala ng litrato sa inyo. Tonyo, gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya niyong gawin. Hindi. Nagkakamali ka. Hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko lahat, Nina. Sambit niya. 3 linggo na akong may hinala. May pagbabago sa'yo. Tama nga ako. May iba kang ang lalaki. Yun nga lang, matanda pa. Naiyak ako noon, Miss Love. Pero maya-maya naglabas ng pera ang mister ko. Yan ang perang pinadala ng matandang yan sa akin. Para sa suhol. Ako ang kumuha ng ebidensya. Dinala ko sa barangay. Hindi lang kita sinusubok, Nina. Gusto ko na ring mahuli ang matandang yan sa matagal na niyang ginagawa. Kaya walang tumatagal sa'yo eh. Kaya pati ang tiyahin ko namatay dahil sa'yo. Wala kang pinagkatandaan. Napatingin ako kay Mang Tonyo. Nalaki ang mga mata ko. Anong ibig mong sabihin? Na gusto mong mahuli ang matanda? Alam kong marami ka nang ginawang kabalbalan sa mga umuupa sa'yo. At ngayon, mauhuli ka ng matanda ka. Pati asawa ko tinalo mong hayop ka. Hindi ka na nahiya sa sarili mo. Lumabas ang 2 tanod mula sa gilid ng bahay. Hindi pa to tapos, Ronald. Wika niya. Kahit balibalik ta rin mang mundo, natikman ko ang asawa mo. Nalawayan ko na. Sabay ngisi ng matanda. Pag-uwi namin, wala ni isa sa amin ang nagsalita.
Tahimik lamang ang anak ko sa may sala habang nanonood ng cartoons. Lumapit ako at niyakap siya ng mahigpit. Paglingon ko sa mister ko, tinignan niya lang ako ng diretsyo. Hindi ako galit, Nina, pero hindi ko alam kung kaya ko pa. At sa gabing yun, mas malamig pa sa hangin ang pagitan naming mag-asawa. Mula nung gabi na yun, parang may manipis na salamin sa pagitan namin ni Ronald. Wala siyang imik, pero hindi rin siya umaalis. Nandyan pa rin siya tuwing umaga, nagtitimpla ng kape, inaasikasong anak ko. Pero ako, para akong multo sa sariling tahanan. Hindi na rin niya ako kinakausap gaya ng dati. Paano ba? Alam ko namang nasaktan ko siya. Kahit anong paliwanag, may sugat nang naiwan. Isang gabi habang kumakain kami ni Miko, lumapit siya sa akin. Dahan-dahan, parang may kinakapkap na tamang salita. Umalis ka muna bukas, sabi niya. Napatigil ako. Anong ibig mong sabihin? Tulungan mo muna si Miko sa project niya. Doon kayo sa bahay ni Ate Lorna, magpalamig ka muna. Baka sakaling makaisip ako kung anong susunod na mangyayari. Hindi siya tumingin sa akin. Tumalikod siya agad at nagkulong na sa kwarto. Kinabukasan nun, Miss Love, sinunod ko ang gusto niya. Umuwi kami ni Miko sa bahay ng ate ko. Hindi na ako nagtanong, pero habang nasa may sofa ko, may mensaheng dumating sa messenger. Kumusta ka na, Nina? Hindi ko agad nakilalang pangalan. Si Miguel to, hindi mo na siguro ako maalala, no? Nagkita tayo ng birthday ni Jam dati. Nabalitaan ko lang yung nangyari sa inyo. Kumusta ka na? Napakunot ang noo ko. Paano siya nakabalita? Paano mo nalaman? Nagpunta ako ng barangay kahapon eh. May inasikaso lang. Narinig ko ang pangalan ni Ronald. Tsaka nakita kita. Payat mo na ngayon pero di ka pa rin nagbabago. Maganda ka pa rin. Biglang bumalik sa akin ang alaala. Si Miguel, ang kababata kong napakatorpe. Ang tahimik pero mabait. Madala siya sa bahay namin noon kasi pinsan siya ni Jam. Kaibigan kong matagal nang nasa abroad. Salamat sa concern. Medyo magulo lang talaga ngayon. Sagot ko. Kung gusto mo ng kausap, nandito lang ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko nun, Miss Love. Pero para akong nahulog sa lambat ng atensyon na matagal ko nang hindi nararamdaman. Gustong gusto kong may paglabasan ng sama ng loob ko nang hinanaing ko. Mas lalo kaming naging malapit ng mga sumunod na araw nung tuloy-tuloy ang pag-chat niya. Masaya siyang kausap, magaan at tila naiintindihan ang bigat ng puso ko. Hanggang isang gabi, tumawag siya. Pwede ba tayong magkita? Tanong niya. Hindi yata tama. Hindi ko naman sinasabing gagawa tayo ng mali. Gusto lang kitang kumustahin. As a friend. As a friend? Ilang beses ko na bang narinig yung linya na yan? Pero nang gabing yun, tinanggap ko ang paanyaya niya. Nakita kami sa isang maliit na karinderya. Simple lang si Miguel. Naka-t-shirt at short pero malinis at maayos. Parang hindi pa rin nagbago. Maganda ka pa rin talaga, bungad niya. Hindi ko alam kung compliment ba yan o pambobola. Biro ko sa kanya. Hindi kita binubola. Alam ko na may mabigat kang pinagdadaanan. Pero gusto ko lang ipaalala na kahit hindi na tayo close katulad ng dati, may mga tao pa rin namang handang makinig. Napabuntong hininga ko. Nagkamali ako, Miguel eh. At ngayon, hindi ko alam kung kaya ko pa bang ayusin. Kung kaya pa ba akong patawarin ng asawa ko. Tao lang naman tayo, Nina. Minsan nasusubok tayo ng sitwasyon. Pero hindi ibig sabihin nun, wala ka ng karapatang bumangon. Napatahimik ako. Hanggang sa may dumating na mensahe galing sa mister ko. Pwede na kayong umuwi ni Miko bukas. Naayos ko na lahat. Hindi niya nilagyan ng love o kahit simpleng ingat. Pero kahit ganun, alam kong may pintuan pa rin siyang binubuksan para sa amin. Salamat, Miguel. Pero kailangan ko nang umalis. Kailangan kong bumalik sa asawa ko para ayusin ang sinira ko. Tumango lamang siya. Kung sakaling hindi kanya kayang patawarin, tandaan mo, Nina,
na may mga taong hindi huhusga sa'yo. Umuwi ako kay Ate Lorna ng tahimik at kinabukasan bumalik kami ni Miko ng bahay. Pagpasok ko, may bago akong nakita. Napakalinis at maayos ang bahay. May nilutong ulam sa mesa. Sa ibabaw may plato ko at may isang sobre. Binuksan ko yun at sulat kamay. Galing sa asawa ko. Binigyan kita ng espasyo para mag-isip. Ako rin nag-isip. Hindi ko kayang kalimutan ang nangyari, Nina. Pero parang mas hindi ko kayang mawala ka. Hindi dahil mahal kita lang, kundi dahil pamilya tayo. Lalaban ako, pero kailangan kong malaman. Ikaw ba'y lalaban rin? Napaiyak ako. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asa, Miss Love. Sa gitna ng kasalanan ko, sa gitna ng pagkalugmok ko, may taong tumindig para sa amin. Lumabas ako sa balkonahe. Hawak ko yung sulat. Nakita ko yung asawa ko nagwawalis sa labas. Nilapitan ko siya. Han? Tumingin siya. Tahimik, hindi nakangiti. Pero ako, tinitigan ko siya sa mata at sinabing, "Lalaban ako." Salamat. Simula nung gabing yun, Miss Love, nang sinabi kong lalaban pa rin ako, unti-unti kaming bumalik sa dati. Hindi agad-agad, hindi parang pelikula na isang yakap lang, ayos na ang lahat. Totoong buhay to, may pilat, may kirot, pero may pag-asa pa rin. Ang asawa ko, hindi man madalas ngumiti tulad ng dati. Pero nagsimula na ulit siyang makipagkwentuhan. Tuwing gabi, sabay na kami naghahanda ng hapunan. Si Miko, unti-unting nararamdaman ang pagbabalik ng sigla ng aming pamilya. Han, sabi niya isang gabi habang naglalaba ako. Mag-a-apply ako sa out-of-town project, 2 weeks daw, tapos uwi ng 3 days. Paulit-ulit. Napatigil ako. Matagal kang mawawala? Oo, pero mas mataas yung kita. At least, makakapag-ipon tayo kahit papaano at makakalipat na tayo kaagad. Tumango ako. Kung para sa ikakabuti natin, susuportahan kita. Gumiti siya. At sa unang pagkakataon, Miss Love, nakita ko ulit ang Ronald na minahal ko noon. Ang lalaking hindi perpekto, pero handang lumaban para sa pamilya. Bago siya umalis, inayos niya muna lahat. Iniwan ang listahan ng dapat bayaran. Inayos ang mga gamit ng anak ko. At syempre, niyakap ako ng mahigpit. Mag-ingat ka, sabi ko habang pinipigilan ang luha ko. Mag-iingat ako para sa inyo. At sa loob ng 2 linggo, pilit kong inaasikaso ang lahat. Si Miko, ang bahay, pati ang sarili ko. Hindi ko na kinausap si Miguel. Tinapos ko kung anumang koneksyon namin. Ayokong may gumulo pa sa desisyon kong ayusin ang pamilya ko. Hanggang isang gabi, habang nagluluto ako, biglang may kumatok sa pinto. Hindi si Roland, hindi rin ang ate ko. Pagbukas ko, si Mang Tonyo. Nagulat ako. Napaatras. Anong ginagawa niyo rito? Pasensya ka na. Yun lang ang sinabi niya. Bakit niyo ginagawa to? Siguro, may konsensya pa rin ako kahit papaano. Kaya humihingi ako ng dispensa sa inyong mag-asawa. Pagkatapos ay umalis na siya. Ilang araw pagkatapos noon, umuwi si Ronald. Pagbukas pa lang ng gate, sinalubong na siya ng anak ko. Papa, may pasalubong ka ba? Meron syempre. Niyakap ko silang dalawa. Hindi ko na pinigilan ang sarili kong umiyak. Sa wakas, buo pa rin kami. Handa akong ayusin ang lahat. Kahit araw-araw pa akong magsimula ulit. Hindi mo kailangang mag-isa. Ako rin naman ay maraming pagkukulang. Kung mas naging matatag ako bilang asawa mo, baka hindi tayo umabot sa puntong yon. Hinawakan ng mister ko ang kamay ko. Simula ngayon, bagong pahina tayo. Hindi para kalimutan ang nakaraan, kundi para maging mas matatag. Pagkatapos ng hapunan, habang pinapatulog ko si Miko, naramdaman kong tahimik na ang puso ko, Miss Love. Hindi dahil sa wala ng problema, kundi dahil alam kong hindi na ako nag-iisa. Nakahinga na ako. Ako ho si Nina,
Hindi perpekto, nagkamali pero lumaban. At sa tabi ko ang asawa ko, lalaking hindi rin perpekto, pero marunong magpatawad. At ang anak namin ang dahilan kung bakit lahat ng sugat ay dapat gamutin at hindi itago. Buo pa rin kami at mas matibay na ngayon. At sa kasalukuyan nga ho, Miss Love, ay nakalipat na kami ng bahay, malayo sa dati at mas tahimik. Sana'y nagustuhan niyo ho ang binahagi kong kwento. Nagmamahal, Nina.